Maganda umaga, tanghali, hapon, gabi sa zodiac sign na Aries. Okay, yan. Lala Baby po nagpapakilala, isa lang ayaan. Okay, so bibigyan ko po kayo ng reading for the first week of August. Okay, so let's see the energy surrounding po sa pangkasalukuyan. So pakakatandaan na ang energy is very fluid, pwede pong magpabago-bago. Okay? So tingnan po natin maglalabas ako ng energy para po sa love, romance, single, divorce, separated, kung ano man ang kalagayan nyo sa buhay. Okay? So naririto ang tinatawag na the sun. Okay? Yan. So, naririto ang tinatawag na the devil. Okay? Sandali lang. Atubad si the devil. Yan. Okay? Para kita ninyo. Sandali lang. Para kita. Yan ha? Okay. So, narito ang tinatawag na the wheel of fortune. Okay? Para naman ito sa tinatawag family. Okay? Family, friends, and others. Okay? Siblings, kasama na. Diba? So, naririto ang tinatawag the Aries. Okay? Yan. So, punta naman tayo sa inyong tinatawag work, career, finances, money. Okay? Aries with the fire elements. Okay? The wheel of fortune. Okay? Narito ang tinatawag the Aquarius. So, punta naman po tayo sa inyong tinatawag na health. Okay? Narito ang tinatawag na ano ito? The judgment. Okay? Temperance. Yan ha. So, punta naman po tayo sa inyong tinatawag success. If ever, meron bang success? Di ba? Okay. Punta naman po tayo sa inyong tinatawag forever. Meron bang forever? Forever young. I want to be forever young. Okay. So, let's begin. Begin. La 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 la. Love, romance, di ba? So, meron ditong tinatawag na the sun and the devil. Okay? Ano ito? Meron ditong nakikita ako yung tinatawag, meron itong anak sa labas. Di ba? Anak ito sa maaring anak sa una, anak sa padalawa. Okay? Yan. So, maaring sabihin na natin hindi makasundo ng kanilang mga madrasta. Okay? Sino ang madrasta? Ikaw or sila? Diba? Maaring mga anak mo ito hindi makasundo noong, halimbawa sabihin natin, second family ng asawa mo. Diba? Kasi meron ditong tinatawag, it's like, hindi lang isang family. Meron ditong padalawang family. Okay? Yan. So, ibig sabihin nito yung tinatawag kasal. Okay, kasal. Kayo ang kasal o kayo ang tinatawag na second family or kayo ang first family. So, may involved ditong children. Okay, it's like hindi accepted. Okay, yan. Yun lang ang nakikita ko So, nakikita dito yung tinatawag na palaging naggigirian. Diba? Yun lang ang nakikita ko Okay, let's see. Naggigirian sa tuwing sila'y magkikita. Diba? Yan. So, nagkakaroon din dito yung tinatawag pa, it's like, halimbawa, paligsahan, ba sabihin, mas magaganda ang anak ko sa iyo. Diba? Yan. Kumbaga dito ay kinukumpara yung mga anak nila. Diba? Okay. So, may mga anak dito, mga anak sa labas ito Okay. Pwede rin ito yung tinatawag kung tawagin love child, diba?
anak sa kabit, di ba? Okay, sorry. So, naririto ang tinatawag the Three of Swords, di ba? Yan, okay? Okay? Maaari ito yung tinatawag na, kasi it's like pinas lang, di ba? Sandali lang nga. So, it's like meron ditong inatake na sa puso, di ba? So, na-discover. Okay? Na-discover. Yan ha. Yung tinatawag na relationship. Okay? So, maaari ito yung nabiyuda. Okay? Biyuda. So, naghahanap siya. Okay? Maaring sabihin na nating tinatawag na hindi nag-work out ang relationship. Diba? Yan. Yun lang. Kasi meron dito, it's like sabihin na natin baka ito'y aksidenteng napas lang. Okay? Nung kanyang kalaguyo. Diba? So, meron ditong tinatawag na nalulumbay. Yan ha. So, naririto ang tinatawag na, ano ito? The Ace, the Page, the Ace of Swords. Yan ha. Yan. So, ibig sabihin ng the Ace of Swords na ito. Okay? Tinatawag na, hindi ko alam ha. It's sandali, confirm ko lang ha. Bakit itong the Ace of Swords na ito is merong shadow. Okay. So, naririto ang tinatawag na the Four of Wands. Diba? Yan. So, ibig sabihin ng Four of Wands na ito, tinatawag na may asawa, nag-asawa. Meron ditong nag-asawa. Diba? Yan. So, sabihin na nating tinatawag na, okay, maaaring bigo siya. Diba? Yan. Kasi kumbaga dito ay nakababa yung kanyang tinatawag na swords. Diba? No action, no romance. Okay? No romance. Dito. Yan ha. So, kasi naman ito, it's like meron ditong tinatawag, siguro natake na ito sa puso. Diba? Maaring nalaman niya about tinatawag na forbidden, okay, relationship ng kanyang asawa. Okay? Yan. So, whatever is this, ibig sabihin nito, diba, yung tinatawag na the Ace. The Ace of Swords. Yan ha. Okay. Yan. Matagal ito. Siguro ito yung matagal na walang relasyon. But this time, yan meron lang dito, it's like mag-aasawa. Okay? So, maaari ito padalawang asawa. Diba? Maaari ito biyudo. Okay? Yan ha. So, ano pa? Diba? So, nakikita ko dito, ito'y maaring a new relationship. Okay? Mag-aasawa. Let's see. Ang tinatawag na family, friends, and others. Okay? So, nakikita ko dito, yung tinatawag na siya ang the breadwinner, di ba? Siya ang tinatawag na may control sa pamilya, di ba? Yan. Siya nangangalaga. Yan ha. It's like siguro pati bahay may curfew, di ba? It's like siya ang nagtuturo ng prayer sa kanyang nasasakupan, di ba? Yan. Maaring sabihin na natin ito'y sa abroad nakatira, di ba? Pwedeng sa ibang bansa nakatira. Okay? Yan. Maaring sa abroad. Yan ha. So, let's see. Ibig sabihin nito, yung tinatawag meron sa pamilya, it's like iginagalang, di ba, nare-respeto, maaring ang lolo, ang lola, baka kayo ang inirerespeto, di ba? Yan. Baka kayo ang namamahala ng buong pamilya, di ba? So, nakikita ko dito, very successful naman ang kanyang mga anak, di ba? It's like kung may mga anak siya, very, very successful. It's like siguro sa abroad nakatira ang mga anak nila. Maaring pinadadalhan lang siya ng sustento, 'di ba? Monthly allowance ng kanyang mga anak, 'di ba? So, ibig sabihin nito, yung tinatawag na the Aries is maganda naman ang buhay, 'di ba? Yan.
So, ibig sabihin nito, wala na siyang iniintindi. Di ba? Wala na siyang isipin. Yan, ha? So, maswerte, maganda ang buhay ng Aries na ito. Okay? So, let's see. Family, friends, and others. Okay. Narito ang tinatawag na the Hermit. Di ba? Narito ang the Lovers. Yan, ha? Narito ang tinatawag the Star. Yan, ha? Okay. So, ang ibig sabihin nito, yung tinatawag na, yan, it's like, may mga iniisip, either kayo ang nag-iisip or sila ang nag-iisip. Diba? Yan. Okay? So, ito yung tinatawag na, iniisip niya itong taong ito, 'di ba? Kasi itong taong ito yung tinatawag na it's like apple of their eyes, 'di ba? Maaring sabihin na nating mahal na mahal nila ang taong ito, 'di ba? Ito yung tinatawag na kaya ito'y the star, 'di ba? Maaring ito ang tumutulong sa kanya, 'di ba? Yan, soulmate sila. Yan na maaring sabihin na nating kasi nasa family, friends and others tayo, 'di ba? Pwedeng anak, pwedeng asawa, pwedeng apo, pwedeng kapatid, 'di ba? Yan iniintay, yan ha. So ibig sabihin pag inintay, ibig sabihin nito yung tinatawag kaligayahang walang hanggan, 'di ba? Yan. So yan lang po ang nakikita ko ha. So pwede rin ito yung tinatawag na magkakaroon ng gains sa friends, 'di ba? Yan. Maaari ito yung tinatawag na papasok ka uli, maaaring papasok ka sa bagong relationship, di ba? Kung may mga nakasamaan loob kayo. Meron ditong tinatawag mga ka-soulmate ninyo, okay? Yan. So, maaring matatagpuan mo na ang ka-soulmate ninyo, di ba? Maaring iniintay mo ang iyong tinatawag na Romeo, Romeo, my Juliet, di ba? Yan. Kung sino naman itong hinihintay nyo, may hinihintay kayo, either kayo naghihintay or sila ang naghihintay. Diba? Yan. Kumbaga dito nagagalak. Hindi ito matagal. Madali na ito ha. Dahil narito on the Hermit. Diba? Okay. So hindi ano tawag dito? Hindi nagre-retrograde ang the Mercury. Okay? The Mercury is tinatawag na normal ang kanyang ikot. Okay? So, darating na ito. Yan, ha? Okay? So, maybe in a week. Okay? Few days, few weeks. Yan, oh. Makikita na kayo. Kasi naman ito sa buhay nyo. Asawa, anak, mga kapatid, di ba? Pamangkin, apo, di ba? Kung sino yan. Okay? Ibig sabihin nito, it's like tinatawag na star, siya yung iyong tinatawag na apple of the eyes. Maaring ikaw ang apple of the eyes o kayo ang apple of the eyes, di ba? So, let's see, itong tinatawag work, career, finance, and money, di ba? So, nakikita ko dito, for some of you, kung ano man ito, di ba? It's like yung trabaho ninyo, magkakaroon naman kayo ng success. You are thinking of tinatawag na it's like going to another direction, a new path, a new career, a new work. Okay? Nag-iisip po kayo, nakikita dito. Okay? Kasi kumbaga dito ay maaaring hinihintay nyo lang matapos ang inyong kontrata. Okay? The Hangman and the Stars. Diba? Maaaring malapit na. Kasi pag sinabi mong matatapos, maaaring for some of you here, matatapos ang kontrata ninyo by next year. Okay? Maybe the end of this year or by next year, January, February. Okay? So, nag-iisip na kayo ng tinatawag na bagong trabaho. Okay? So, let's see. Aries with the fire element. Ayan ha. So, ibig sabihin nito, it's more about moving. Yan ha. Ibig sabihin nito, pag natapos ang kontrata nitong taong ito, is tinatawag, lilipat na siya ng trabaho. Okay? Yan. So, nakikita mo yung kanyang tinatawag na maaring sabihin na natin, napakatipid nito. Diba? Yan o. Matipid siya ha. Okay? It's like ever since ayaw niyang bitawhan. Okay? Yan. Okay? So, naririto ang tinatawag the Four of Pentacles. Diba? Yan. So, it's about their tinatawag responsibilities, their duties. Diba? Yan.
So, nakikita ko dito, okay, yan ha, bago. It's like tinatawag, gusto nila ng bagong trabaho. Sasadsad, yan o. Kita nyo, it's like sumadsad, di ba? Yan, maaring gusto nila mag-abroad, di ba? Yan, iiwan na nila yung kanilang dating trabaho. I think they wanna go abroad, di ba? It's like opening, binubuksan nila ang kanilang tasa, di ba? Yan o. Kasi naasta na, di ba? Naasta na ang tinatawag na the chariot, okay? So, it's more about tinatawag na maaring ayaw na nila ng trabaho nila, okay? So, let's see, okay? So, nakikita naman dito yung tinatawag na very, very thrifty, di ba? Matipid ang taong ito sa kanyang pera. Yan, ha? Okay. So, ang nakikita ko dito, number 1 concern nila is money. Okay? Yan. Siguro, sabihin na natin, meron silang mga pangangailangan sa katawan nila. Diba? It's like dress, shoes, makeups, pamango. Diba? So, anong kailangan nila? It's about their goals. Diba? Makahanap ng permanenteng trabaho. Diba? So, anong ibig sabihin nito? Ang tinatawag na anong tawag dito? Yun, ha? Pentacles sa kanilang puso, lifetime, okay? Lifetime security. Yan ha. So, tingnan natin ang inyong tinatawag health. Okay? Let's see your health. So, naririto ang tinatawag na, okay? Yan ha. Narito ang tinatawag the judgment and the Sagittarius. Yan ha. Ibig sabihin nito yung tinatawag na huwag daw ninyong baliwalain ang inyong mga nararamdaman. Okay? Kung kailangan pumunta sa doktor, pumunta. Kung kayo is masyado ng, halimbawa, let's say na lang na hindi kayo at home sa inyong trabaho, nakakasakit lang kayo, 'di ba? It's like naapektuhan lang kayo mentally, physically, then you resign, 'di ba? Yan, 'di ba? Baka kaya ka nakakasakit, baka psychological, baka dahil ay it affects the attitude of others affects you. Okay? Yan. So, ibig sabihin nito, yung tinatawag na pagka may mga sintomas na nararamdaman kayo, okay? Ibig sabihin nito, yung tinatawag, huwag niyong baliwalain. Okay? Health is gold. Okay? So, let's see. Yan ha. Okay. Ito yung tinatawag na kaya kayo nagkakasakit because yung tinatawag na maaring dahil din pagka masyado kayong sa social media, 'di ba? Yan, the 10 of swords, 'di ba? It's like most of the time nasa social media kayo. Huwag alisin niyo na ha kasi ama-amahan niyo ang pagso-social media ha. Okay? Yan ha. So it's more about tinatawag go to the nature, go to the beach side, 'di ba? Sa tabing dagat, 'di ba? Yan. Ibig sabihin nito yung tinatawag na breathe, okay? Smells the sea breeze, di ba? Yan. So, dito nakikita yung tinatawag na the seven of swords, di ba? Maaring kaya din kayo nagkakasakit is because of the attitude of the people, okay? Na mga nakakasama ninyo. Yan ha. Either ito is physical, di ba? Sa trabaho, sa family, o kaya social media, di ba? Yan. So, ibig sabihin ito yung tinatawag na limit yourself, di ba? Yan. Kumbaga dito yung tinatawag maaring gabing-gabi na, hating gabi na nasa social media kayo, di ba? Kung kaya dito it affects your health too, di ba? So maaring ito yung tinatawag siguro kailangan mo kumain mga seafoods because you have goiter, di ba? Maaring kailangan na fresh air because you have ay tinatawag na allergies or hika, di ba? Yan. Okay. So, ibig sabihin nito, yung tinatawag na, yan ha, kaya the 7 of swords, okay? Ibig sabihin nito yung tinatawag na huwag masyadong, it's like, bawahan muna, okay, ang tinatawag activities, especially with your friends, people. Maaring mahilig kayo sa mga
party, 'di ba? Punta-punta sa mga handaan, bahay, 'di ba? Yan. So, yun na nakikita ko. So, let's see if you have success saan mang areas ng buhay ninyo. Okay? Yan ha. So, whatever is this, 'di ba, nakakapagod. Okay? Success. Yan ha. So, meron dito kung ito is tinatawag love marriage, 'di ba? Yan. Nakakapagod. Okay? Yan, nakakapagod. Okay? So, ibig sabihin nito, kung napapagod ka na sa buhay, love, marriage, relationship, 'di ba? Ibig sabihin nito, yung tinatawag na mag-cut off. It's like tinatawag, break muna tayo. It's like slow down, 'di ba? Ano muna tayo, yung tinatawag na ano tawag doon? Cool. Ano ba tawag doon? Hiwalay muna, 'di ba? Para lang mabigyan ng espasyo, 'di ba? Yan, para makapag-isip-isip, 'di ba? Yan. Merong love relationship kahit mag-girlfriend, mag-live-in, masyado nang nakakapagod, 'di ba? It's not good for your heart, for your mind, 'di ba? So ibig sabihin nito yung tinatawag na kalas muna kayo, 'di ba? Yan, maari sabihin mong, uwi mo na ako sa aming nanay, sa aking nanay, papahinga ako 1 linggo sa kana ako babalik, 'di ba? Yan, oh. It's like tinatawag giving yourself freedom. Okay? Yan. Kaya ito the Mars and the Moon. Okay? So ito naman kung about naman sa inyong trabaho, ako, yan ha. Nakikita dito yung tinatawag napapagod kayo sa trabaho ninyo. 'Di ba? Maaring sabihin natin, hindi ka napapagod sa trabaho mo, gusto mo ang trabaho mo, ang nakakapagod yung mga attitude ng mga kasama ninyo. Okay? Yan. So, kung halimbawa sa family to, the same din, 'di ba? May mga kasama kayo mga reklamador. Kumbaga dito ay wala nang ginawa kundi magreklamo ng reklamo, 'di ba? So, if it has something to do about yourself, ibig sabihin nito yung tinatawag na time up muna kayo. Okay? Nakakapagod. Maaaring sabihin natin kaya kayo nakakasakit. It's more about mental. Okay? Yan. It's more about mental. Ibig sabihin nito, bago bumigay ang inyong mental health, di ba? Ano muna kayo? Separate muna. Okay? Alienate yourself from others kahit sa trabaho. Okay? Yan. So, tingnan natin ha kung kayo is merong tinatawag na forever. Yan na, forever sa marriage, forever sa trabaho, forever sa friendship, forever sa kung ano man ito ha. Yan. So, ibig sabihin nito, meron po ha. Ito yung tinatawag forever sa marriage, di ba? It's like the second time around, kung mag-aasawa man kayo, magkakaroon na tinatawag forever. Okay? Yan. So, sa family ito, ganun din, di ba? Yan. Ibig sabihin nito, yung tinatawag na maalis na ang problema. Maybe, sabihin na natin you will separate from them, 'di ba? Yan. Mamumuhay ka na ng iyo. It's like ia-unburden mo na lahat ng burdens mo, ia-unburden mo. Yan, ibabagsak mo na, okay? Oo. Kung ito na may sa work and career ninyo, the same din, 'di ba? Yan. Kung ano ito nakakapagod itong tinatawag na trabaho ninyo, then you have to go. Okay? Ibig sabihin na resign, don't stay. Okay? Don't stay there. It's like nakikita ko kasi dito, tatanda ka diyan na wala kang kikitain. Tatanda kang wala rin. 'Di ba? Yan. Okay? So, ibig sabihin nito, it's time for action. Okay? Yan. Health man ito. Okay? Yan. Finances or money. Before, ibig sabihin nito, bago ka tumanda, di ba? At least gumawa ka na something, di ba? Yan. Para naman magkaroon ng tinatawag na pagbabago ang buhay mo. Okay? Marriage, career, money, finances, work, family, spouses, di ba? Okay? It is you who can do this, 'di ba? Ikaw lang, 'di ba? So ibig sabihin nito, tinatawag freeing yourself from all this tinatawag troubles, problems, burdens, 'di ba? And bring back the sun into your life, 'di ba? Yan. And don't be affected. Ibig sabihin nito, stop absorbing their energies. Yan ha.
kumbaga dito habang stop absorbing their energies, di ba? Para hindi ka malugmok. Okay? Kaya the hangman. Thank you very much.